Bakit nga ba hindi kumita ang mga entries ngayong 51st Metro Manila Film Festival? Dito sa Time to Talk, we will share with you yung opinion namin kung ano ang nangyari. Bakit nga hindi siya kasing successful as before. Pero bago namin ihayag ang mga tingin namin ay dahilan, please don't forget to like and subscribe to our channel, PH Time, and press the notification button for further updates. Nung 49th Metro Manila Film Festival in 2023, sobrang sipa ng Film Fest. Bilyon ang kinita. Ito yung time ng Rewind, Firefly, Gumpursa at Malyari. Artistic success at box office winners ang mga entries. Revenge movie watching yun dahil katatapos pa ng pandemya at matagal na din di nakapanood sa big screen ang movie-going public. Last year, ang golden anniversary ng MMFF, ang taas ng expectations sa Film Fest. Pero disappointed lahat. May magagandang entries, yung Green Bones, Himala, pero hindi napantayan yung previous year. Ang pinaka nakakaiyak ay yung box office results. Break even ang mga top grossers at lugi na ang ibang entries. This year, may ilang magaganda mga entries. Yung I'm Perfect, Unmarry, even Bar Boys After School. Although di nito napantayan ang kalidad ng original version ng 2017. Ang kulang this year siguro ay yung out-and-out comedy dahil ang Call Me Mother ni Vice Ganda ay nagpakadrama. Meron sanang action movie, ang Manila's Finest, pero naman, ang gang wars dito ay parang kinoreograph ni na Jillian Eugenio at Maribeth Bichara. Kaya pagdating sa box office results, pwedeng ipagluksa ang kinita ng mga entries. Super bagsak sa takilya. Kahit yung mga top grossers lugi, ano pa yung mga bottom dwellers? Ano ba ang nangyayari sa Film Fest? This is a main concern for the local film industry kasi this has been the biggest movie event for half a century. May nagsasabi na tuloy-tuloy ang pagbagsak ng kita ng MMFF dahil sa mahal ng ticket prices. Given na yun, mahal talaga. May mga nagsasuggest na babaan ang presyo ng price admission at daanin sa volume. Sorry, but that will not work. Sa mahal ng paggawa ng pelikula, mahihirapang bawiin ang kapital kapag binabaan ang presyo ng movie ticket. Ito ha, as per my assessment yun ha. At huwag nyo nang isisi sa talent fee ng mga artista, hindi na sila ganun kamahal ngayon. Yung iba nga, para na magkaroon ng pelikula, sila na mismo ang nagpo-produce ng mga projects nila. Kahit sa Hollywood, ganun din ang sistema. Nakakabawi lang sila kasi pwedeng ipalabas ang mga Hollywood movies globally. Kung ano man ang kikitain ng isang Hollywood movie kapag ipinalabas sa Pilipinas, gravy na lang yun o yung ba tinatawag na tubong lugaw. Kasi pwedeng kumita na din yun sa Amerika mismo at sa ibang bansa. So, bawi ang investment. Iba ang senaryo sa Pilipinas. May mga films na binibili abroad at nilalagyan ng subtitles pero ilan lang yun. So, ano ang kumakain sa production budget? Gasolina lang, mahal na. Mahal ang catering. Tapos di pa pwedeng sagarin ang oras ng mga artista at crew dahil sa Eddie Garcia Law. Di na pwedeng pagtrabahuhin ng artista na 24 hours straight. Minsan nga 28 hours pa. So, dagdag gasto sa producer yun kasi kailangan pabalikin ng artista the following day at panibagong bayad yun. And speaking of mga artista, at totoo, we need a new breed of big stars to attract film audiences and most especially the fans. Di tulad nung araw na nagbabangga sa takilya sina FPJ, sina Dolphy, Nora Aunor, Vilma Santos, Alma Moreno, isama na natin si Lorna Tolentino. Palakihan sila ng kita. So, punta tayo sa kita. Ang income ng isang pelikula, hindi naman sa producer na pupunta lahat. Kahati niyan ang distributor at ang theater owners na namumuhunan din. May staff yan at may pa-aircon. And then, kukuha din ng porsyento ang gobyerno na nanakawin lang ng mga nakapwesto. But basically, kaya di kumikita ang mga pelikula ngayon,
All boils down to economics and the way of life ng mga tao. Iba na ang takbo ng buhay ngayon. From the 1950s till the 1970s, nakapako lang sa 120 ang bayad sa orkestra. 1 peso and 20 centavos yun ha. Hindi 120 pesos. Okay, ganun kamura ang sine noon. At pwede pang ulit-ulitin. Nagbubukas ang sinehan ng 9 a.m. Pwede ka magstay hanggang last full show nang hindi ka pinapalabas ng sinehan. Naalala niyo nung panahon ng brownout nung early 1990s? Sa mga sinehan natutulog ang mga tao kapag walang kuryente. Ang isa pang ipinagbago ay ang pagtatayo ng mga shopping malls na meron lahat, pati sinehan. Dati, stand-alone ang mga movie houses. So kapag ang pamilya ay manonood ng sine, kakain yan sa bahay pa lang. Menos gastos yun. Ngayon, dapat naka-fast food ang mga bagets bago manood ng sine kasi madadaanan ang mga yan sa mall. Parang, kain muna tayo dun. Pagkatapos ng sine, ganun din. Kain pa din kasi naglipa na ang mga kainan sa mall. Nung stand-alone ang movie theaters, maghahanap ka pa ng pansiteria na malamang ay sarado na. Uuwi ka na lang at itutulog mo na lang kung anumang cravings meron ka. Yan ang realidad ngayon. Dati, pang-sine lang ang gastos para lang doon sa movie ticket. Ngayon, ritual na. May fast food, may popcorn, at may bit-bit pa pauwi. At noon, isang sakay lang papuntang sinehan. Ngayon, kapag may kotse ka, traffic. Tapos, ang hirap ang humanap ng parking. And then, babayaran mo pang parking na pagkamahal-mahal. Mamumulubi ka talaga kapag nanood kayo ng sine bilang isang buong pamilya. Ang iba, nagkakasya ngayon sa Netflix. Magkano lang naman monthly? Sama-sama kayong pamilya sa kwarto. Kahit mag-aircon pa kayo, mas tipid pa din yun. Ang Netflix at ibang streaming services ay malaki din ang epekto sa mga pelikulang for theatrical exhibition. Kasi maghihintay ka lang ng ilang buwan, nasa Netflix na ang pelikula. But this, I think, is the reason why the film fest is spiraling down. Hindi na natutupad ng festival ang primary objective nito as envisioned by the late Mayor Antonio J. Villegas. Si Mayor Villegas ang nagsimula ng Manila Film Festival noong 1966. Na-expand lang ito into the Metro Manila Film Festival noong 1975. But Villegas' mission was to showcase quality movies na tinatalo noon ng foreign films. Tandaan nyo, foreign movies ang kalaban that time. Ngayon, pinagsasabong na ang mga Filipino movies. Pero ito ang bottom line. Ginawa ng gatasan ng gobyerno ang Film Fest. Unang-una, hindi ito dapat ang humahawak sa Film Fest. Malay ba nila sa pelikula? At may genuine concern ba ang mga government officials sa local movies? Dumidisplay lang naman sila doon. Tapos pinagkakakitaan pa nila ang Film Fest. Of course, nagbibigay din sila sa ibang agencies tulad ng Film Academy of the Philippines at ng Mall Fund. But hindi enough ang financial support na ibinibigay ng gobyerno sa local film industry. Tapos, ginagago pa ng MMDA ang Film Fest. I am not talking about yung current na mga nakaupo sa MMDA dahil noon pa man, kinakasangkapan na ng MMDA ang Film Fest. May panahong para lang kumita ang mga entries, ang ginawa ay nagbago ng rules sa pagpili ng Best Picture. Sinama ba naman sa criteria ang 50% na commercial viability? Di ang nananalong Best Picture, Enteng Cabizote. Ultimo si Vic Soto ay hiyang-hiya sa award niya na itsafera ang mga quality films. Imagine na lang natin ang film fest na may buhay. Kunyari, buhay ito. At yung parang tao na may buhay, napapagod din yan. Kahit naman makina napapagod. Ang Metro Manila Film Festival ay inaabuso ng gobyerno, pinagkakakitaan, ginagatasan. Imbis na tinutulungan ng gobyerno ang local film industry, ang laki-laki pa ng mga taxes na ipinapataw sa mga pelikula. Ang MMDA in the last 30 years, puro pera na lang ang concern. Magkano ang kikitain? Puro yun na lang. Ayan tuloy, nagrebelde ang film festival at ramdam na natin ang paghihiganti nito.